sana po tigilan nyo na rin po kami. Nangangamuhan lang din naman po kami. Hindi naman po kami mayaman para nakawan nyo po ng ganito. Para ka kung may tao dito kagabi, naramdaman ko, kaya lang hindi man ako lumabas. Baka ako biglang indahan na lang ng ano yung bata. Pagbukas mo nakabantay pala yung kutsilyo. Gusto nyo bang lumipat muna pang samantala? Siyempre kami po natatakot na rin. Matapos nga na-report namin ito ay agad-agad kami bumalikan na Nanay Glyza upang kamustahin sila. Dito na tayo kala Mark at nanggaling na kami doon, nakapag-report na kami. So alamin natin kung ano na naman ito nangyari sa kanila kagabi. Oh, kamusta kayo? Ay, kaya Mark, may nag-report na po pala sa inyo. Yung nangyari nga kagabi. Opo. Okay, may nagpunta na kasi sa amin sa bahay, Mark, na yun nga, na may nangyari na naman daw ditong hindi maganda kagabi. At yun, concerned citizen lang din siguro nagpunta sa bahay at sinabi nga kung alam na daw namin nangyari sa inyo. Kaya nung yun nga, nalaman namin kanina ng pag-report niya, nagdiretso kami sa barangay at sinabi namin yung nangyayari dito sa inyo. Kaya nga lang daw, wala daw ba talaga kayong ano ba yung nangyari? Kwento mo muna, anong nangyari? Nung kagabi po ay may nagkakaluskos po, ay di naman po namin pinansin at akala lang namin po ay manok lang din naman po. Ay pagkagising po namin kinamagahan, nawala na po yung dalawang manok. Oo, nawala ng manok. Dalawang manok na nawala sa inyo? Opo. Ano po bang magandang ano po sa amin at siyempre kami po natatakot na rin. Pangalawa, wala po dito si Unad. Wala akong lalaki, kundi yung ano ko lang, ako naman may babae ang hirap naman po ng nag-iisa. Hindi ko po alam. So ito yung iniisipan namin kanina talaga ng solusyon kasi nga nangyari dito, sabi nung nag-report sa amin na nakakwentuhan nga daw nila man kanina na wala nga daw yung dalawang manok dito sa kanila. At pagising nila yata kanina umaga, tama ba yung report sa akin? Pagising nyo kanina umaga? Wala na po yung manok. Paano nyo nalaman na saan ba yung nakalagay manok na yun? Nakatali lang o alpas? Alpas po. Alpas yun? Opo. Alpas po yung dalawang okay. Yung dalawang dumalaga ang nawawala. Grabe ito. Yung nangyayari dito kala Mike ay hindi na po ito biro. Kumbaga hindi kaya possible na kung sino yung pumunta dito nung una, yun din yun? Sa tingin ninyo? Siguro nga po, siya rin po yun. At hindi pa naman namin namumukhaan yun ay. At naka-face mask po, sa dilim po pati, walang buwan. Kaya hindi makita. Kagabi, paano ba yun? Kaluskos din nyo na hindi kayo lumabas o ano? Hindi o. Kailangan lang namin yung manok namin na tandang at saka yung dumalaga na yung ina nitong mga sisiw. Ay nakita ko, wala na yung dumalaga ko ditong nakahapon na dalawa. Wala na. Hindi ko na alam kung nasaan. Hinanap ko kaninang umaga, sabi ko, nasaan nakako yung manok natin? Abay, awan ko mama. Sabi ko, hindi mo alam. Para ka kung may tao dito kagabi. Naramdaman ko, kaya lang, hindi man ako lumabas. Hindi na kayo lumabas. Na baka ako biglang indahan na lang ng yung bata. Pagbukas mo nakabantay pala yung kutsilyo. Sabi ko, wag ka na lang lumabas, bayaan mo na lang yun at kakausapin na lang natin si Kamarcos kung anong dapat gawin sa sitwasyon natin dito sa bahay. Dito. Hindi po ito biro. Ngayon ni-report namin ito kaso nga lang wala rin sila mapagbasihan na na kung sino yung dapat ipablatter dito kasi wala po silang mark ebidensya, wala silang pagkakakilanlan kung sino yung gumagawa po nito. Kaya nga po iniisip namin kanina nila Rans kung ano yung maganda namin ditong gawin kala Nanay Glyza. Kaya naisip namin dito, itatanong natin sila. Kayo ba Mike, gusto nyo bang lumipat muna pang samantala para hindi Ay, ayaw po namin at may mga alaga po kaming hayop po dito. Ay, mahirap na rin po baga. Saka iba din po yung talagang may sarili kang bahay at tahimik. Kaso at saka kawawa naman pati yung mga manok ko, mga alaga ko kung may iwan. So yun lang kasi yung naisip ko dito Nanay Mark na makalipat sana muna kayo pansamantala kasi nga delikado dito yung buhay ninyo kasi kung ganyan naman yung nangyayaring ganyan mamaya ulitin ulit dito sa mga alaga ninyo lumabas kayo, masaktan kayo. Kaya sana kung pwede sanang lilipat kaso nga ang iniisip nyo naman itong mga alaga ninyo.
So dito Nanay Glyza, ano ba yung sa tingin yung mas magandang i-ano natin dito? Tama ba yung iniisip ni Mark dito na lagyan ng yero o mas gusto niyo yung barbed wire? Meron na lang din po at pag kami masamba, kailangan may harang po. May harang. At Sa mga scrapan ba may mga nabibili bang ganun? Kasi sayang naman kung ilalagay natin yung mga bago. meron naman po. Meron. Baka ho sa mga pagtanong-tanong na rin po kami diyan kaya sa junk shop diyan Okay, sa sige. kabila. Yun din kasi yung suggest ng mga manonood natin kagabi na marami nga daw sa mga junk shop. Mark, mag-ano ka ha, mag-inquire ka dun sa pinag-anuhan mo. Yung mga magaganda pa naman, magtanong ka doon kung meron. Ngayon, i-estimate natin ito kung ilan yung magagamit natin dito. Ano yun, okay lang ba na isang haba lang pag ganun? Kasi hindi naman sila makakalakbang doon basta-basta siguro. O kailangan ilang mga dalawa nun. Dalawa po. na Dalawang pwede. patong. Opo. Okay, sige. Siguro 2 patong yun ang gagamitin natin dito. 2 patong. Tigda 2 patong para medyo mataas-taas. Hindi niya kayang lakdangan. Kailangan na, Mark, makapagtanong ka kagad kasi magawa na agad natin ito ng paraan kasi open na open yung likod nyo. Para hindi na maulit at saka yung mga manok nyo dapat nakakulong talaga. Opo. Grabe. Paano na lang pala kung itong mga ito ay lumabas at nasaktan dun sa gumagawa ng ganito dito. So hindi po ito maganda. Napapunta lang kami dito ngayon kasi nga yun ang galing kami doon nag-report at para malaman natin kung ano yung nangyari talaga dito kagabi. Okay. So paano yun? Nalaman ba ni Tatay Conring na siyempre since siya nagbibigay sa inyo nito, na nabanggit niyo ba ito sa kanya? Opo. Sabi niya sa amin, bayaan mo na at sa kanila rin naman yun uuwi. Kumbaga yung ginawa nilang yun, sa kanila din naman babalik. Grabe. Paano yan? Ilan na lang natitira sa mga alaga ninyo? Yan na lang po, mga sisiw, saka yung isang tandang at saka yung inahin. Isang inahin. Grabe. Sana naman sa mga nagawa po ng ganito dito kala Mark, nakikiusap po kami sa inyo. Kung mapanood nyo naman sana ito, wag nyo na sana ulitin. Kawawa naman sila Mark kung sila po nagpapakahirap mag-alaga niya mga manok na yan. Para lang pagdating ng time nga ay mapakinabangan nila. Ngayon, 2 pa yung nawala, hindi lang isa, 2. Nung isang gabi, di ba? Yung isang gabi nawala kayo ng isa. Tapos ngayon, 2. So 3 na nawawala sa kanila. Ang natitira na lang sa kanila, isang tandang, isang inahin, tapos mga sisiw. Grabe. Yung pinaghihirapan nila nasasayang lang sa ganyan po na gawain ng mga tao dito. Wala bang isa dito na wala kayong napagtanungan? Wala po. Diyan din daw sila, nawawalan na rin ng mga manok. Ay, diyan, yung mga kapitbahay. Opo. Mga sasabungin pa. Buti nga itong si Lolo, yung tandang niya nandiyan sa labas kasi may ilaw na dyan. Yung kapitbahay niya, kila Banggor. Tsaka dapat siguro maganda ito, may solar din kayo dito sa labas, para maliwanag dito sa may bandang manok. Dito nga tayo, Mark, saan ba dito pwedeng lagyan ng ilaw? Sa tingin mo? Yung makikita yung makikita yung kapag nilagyan natin ito ng bakod, yung makikita yung maliwanag dito, para hindi sila makapagtangka dito na pasok. Saan ba dito magandang ilagay ang Pwede na po dito sa kabila. Diyan sa likod? Opo. Lalagyan ng ilaw sa likod? Opo. Sige, maganda ito may solar kasi wala na yung solar nyo dito sa labas. Wala na po. Wala na? Sira na yun? Yung bumbilya dito sa labas? Ang nagagamit na lang po namin Yung nasa loob? Okay, so wala na pala. May solar kasi dati sila dito sa labas. So, sira na o ano? Sira na? ang solar na lang po ay yung dito, yung 3 ho sila. Isa sa kusina, 2 sa kwarto. 2 sa kwarto. At kumbaga tig-isa itong kwarto. Okay pa naman yung liwanag niya. Okay, so ang kailangan lang natin dito, malagyan natin ng ilaw din dito sa harapan nila para nang sa ganun. Hindi po sila dito, kumbaga magdadalawang isip sila na manguha dito ng mga alaga nila nanay. Ito na lang yata yung natira Dadalawa na lang. So dito magdadalawang isip sila kapag may ilaw dito na basta-basta pumasok dito kasi alam nila na pwede silang makita dito. So ayun, sana ma-provide na natin sila dito ng ng solar, kahit solar, para hindi na kailangan ng kuryente. Kasi ito, i-estimate din namin ito mamaya para malaman kung ilang yero yung Pero sure kayo may mabibili tayo dyan? Meron po. Ha? Meron naman po. Meron naman? Opo.
Ano Mark yung pwede natin gawin para maiwasan natin yung ganyan ulit na pangyayari kasi mauubos yung manok nyo na yan. Ay, yun na nga po ang maganda. Magbili na lang po ng yero nang maiwasan po ang mangyari ang ganyang sitwasyon po baga. Yung pagnanakaw na ganyan. Opo. Parang kanina may nabalitaan ako doon na si Mark daw na muntik mapawi kanina. Bakit? Ano nangyari? Nag-awat lang naman po ako. Sabi ko awat na yan at bata yan ay makakasuhan ka niyan. Ba't ano bang nangyayari? Ano bang meron? Anong meron dito sa lugar nyo? May nag-aaway? Opo, may inabangan po dyan kanina. O tapos? Ang liit po ng bata ay binulbog. Tutulong pa yung mga kasamaan ay yung isang malaki tutulong din po. Sabi ko Brad, wag mo nang tulungan. Away bata yan ay matanda ka dyan. Kakawawa naman yung bata. Kung ako sa'yo, pabayaan nyo na lang. Habang nasusubra na daw ho. Inawat ko na ho. Sabi ko tama na yan. Hindi pa ho nagparapigil yung isang bata. Nagpagbatuhan na rin po. Pagbatuhan tapos parang nabalitaan ko ba't may itak? Ba't may itak na na involve? Sinaway ko na ho yun. Sabi ko, tigilan nyo na yan. Hindi natigil yung isa. Naglabas ng Kumugot na ng itak. Tapos? Di pumasok itong isa. Sabi, sige, tagaan pa lang gusto mo. Sige, pagbibigyan kita. Sabi ko, tigilan mo na yan, kakot. Wala ka kakong laban dyan. At yan ay pamangkin niya ni Tatay Ed. Huwag mo nang patulan. Okay. So, hindi na pinatulan. Yung nag-report din sa amin dito na si Mike nga daw ay muntik na kaninang yun, na mapaaway, may itak pa na involved dito. So, kasi nag-aawat daw ito si Mike doon sa, parang nag-aaway dito kanina, ayaw yata magpaawat o ano man. Kaya si Mike naman yung pinag-initan nung so nagkaroon sila ng alitan dito. So yung kasing nakaway ni Mike yun dito, pamangkin yata na nagte-tenant din dito sa lupa. Pamangkin ba yun? Parang pamangkin. Okay, so sana wag niya na ulitin yung gano'n Opo. Kasi mahirap naman na mapag-initan kayo dito Kasi 'di ba tayo dito nakikitirik lang tayo Tapos sila yung mas maraming family din dito. Sinabihan ko na rin pati yan na makisama tayo at hindi tayo taga rito. Kung ano man ang mangyayari sa atin, naku. Kung either na tayo ay mapalayas tayo dahil lang dyan sa away bata. Tigilan mo na kakoy iyan. Bayaan mo na laang yan. At umiwas ka na lang din. Okay. So Mark, basta sana bukas sa bukas o mamaya kung may oras ka, pumunta ka dun sa pinagtatrabaho mo at tumingin ka dun mag-inquire ka kung ano to sabihin mo sa akin Opo. para mapalagyan ka agad natin itong ninyo, itong bakod din ninyo para hindi na maulit yung ganyan, ha? Opo. Okay. Bakit hindi kayo nakaisip na magpunta sa amin? Bakit iba pa yung nag-report? Ba't hindi kayo nagsabi? Sa nangyari na yung kagabi? Ay, nahiyaman po kami pumunta. Ay, ganun. O, kaya buti na lang may ibang tao din na nakapagsabi sa atin. Kasi nga concerned din siguro sila na nakwento nila yung ganitong pangyayari. Hay, nako. Nahirap ito. Kasi yung bakod nila dito, makita nyo, hindi pa rin naman naayos. Ano pa rin, open na open pa rin bukas na bukas pa rin. So, matik yan. Dito siguro yung dito pa rin yan nagdaan. Saan nyo Nanay Glyza narinig kagabi yung nagkakalusmus dito? Diyan po sa may katabi ng manok po. Saan? Diyan sa may katabi nung tandang at saka nung inahin. Ikaw ba Mark, hindi mo napansin yun? Hindi ko rin pa napansin pero may nagkaluskus yun ang napansin ko po. Narinig mo lang? Opo. O sino una nakapansin sa inyo na wala na yung manok? Si nanay o ikaw? Ako, Si mama po. nagising po ako ng magang-maga ay. Sabi ko, nasaan na kaya ako yung dalawang dumalagat? Tinatawag ko, wala man lumapit. Ay, nalapit yung mga dumalaga kong yun. Kapag tinawag mo lumalapit, sanay ka na ganun kapag umaga. Doon mo lang na-identify na wala na pala sila. Di nyo ba nasubukan ipagtanong dito sa ibang bahay dito? Baka naman nandyan lang. Wala po at may mga manok din po yan mga yan. Malalaki pati ang manok yan. Pero di kayo nagtanong kung may tao silang nakita. Kung may napansin sila o wala. At tinanong po namin, wala daw Wala daw silang napansin.
Okay, sigurado po ito baka ito ano ito, mga anong oras nyo narinig yung ganun na kaluskos dito kagabi? Alas 3 po. Na madaling araw. Mm. Grabe. Iba yung ano nila, iba yung diskarte nila, no, timing nila na tulog talaga yung mga tao dito. Kaya Mark, may sabihin po sana ako sa inyo. Sana po yung gumagawa po ng ganito sa amin ay maawa naman po kayo at naghanap buhay lang naman po kami at nangangamuhan lang din naman po kami. Kaya maawa naman po kayo at hindi naman po kami mayaman para nakawan nyo po ng ganito. Kami po ay naghihirap naman din po tao. Nagdidilin siya lang po kami ng pera para magkaroon din po kami ng pera. At nagpupundar po kami ng mga kailangan din po namin at para kahit papano man po may pagkakitaan man lang po kami. Di naman po kami mayaman para gawan yun po ng ganyan. Sana kung sino man po yung taong gumagawa po sa amin ng ganyan, maawa naman po kayo at makonsensya naman po sana kayo at wala na po din pati kayo mahihita sa amin. Si mama din po pati natatakot na rin po sa inyo kaya sana po tigilan nyo na rin po kami. At mababait naman po kaming tao, wala naman po kami ginagawa sa inyo masama. Okay. So yun, pati si Mark ay nakikiusap na ngayon sa mga taong gumagawa ng ganito. Kasi alam nyo po yung trauma na maibibigay nyo sa taong ginagawa nyo ng ganito. Lalo na't nakita kayo ni Mark noong una. O di ko alam kung si Nanay Glyza o si Mark yung nakakita sa inyo na may dala kayong patalim. Siyempre may isip nila na laging baka kayo rin yung pabalik dito o pupunta dito. At maisip nila na baka may dala ulit kayong ganyan. Matatakot na po ito, matatrauma na po ito ay sa ngayon kasi ang barangay po ay hindi pa nila alam ang ano dito kasi nga wala namang identity kung sino yun. So basta ang ano lang pinag-iingat nga lang din sila at gawan nga daw ng paraan talaga ito na hindi mapasok ng ibang tao itong tinitirahan nila ngayon. Okay, so yun na lang gagawin natin. Basta sana ma-providean din natin sila dito ng ilaw at para mas maging safe po sila. Sana hindi na ito maulit-ulit. Okay, so may gusto ba kayong sabihin kay Tatay Budoy? Sana po Papa. Teka lang, may iba pala ako. Parang nabanggit mo sa akin kahapon na ngayon dapat siya uuwi. Ano nangyari? Sabi daw po ay malakas pa daw po ang kita doon ay sayang naman daw po ang araw kapag ano. Kaya sinabi niya po sa amin Lunes na lang daw po siya mauwi. Lunes uuwi. Opo. Okay. Paano? Kailan siya daw magbibigay naman para sa inyo? Di lang din po namin alam. Okay. So, hindi pa pala makauwi si Tatay Budoy kasi medyo maganda pa yung kitaan niya doon. Kaya siguro nanghihinayang din yung tao. Dapat kasi sabi nila sa akin ngayon dapat yung uuwi si Tatay Budoy. Kaso nga lang daw, ayun nga, narinig nyo kay Mark na maganda-ganda pa yung kita, hindi pa makauwi. At Lunes na lang din daw siguro. Ano? Sa Lunes. Aba, kailan pala yung birthday ng mama niya? Ngayon pong Sabado. Sabado. Eh di hindi siya makakapunta. O sa susunod na Sabado, itong darating na Sabado. Itong darating kong Sabado, sabi ko nga umuwi ka pa at para kung pupuntahan kayo din ni Marcos para surpresahin sa birthday ni Mama. At first time daw niya magkaroon ng vlogger na pupunta sa kanyang kaarawan. Kaya sabi ko nga sa mama ko, yan kay Mama, happy birthday at more blessing pang dumating sa buhay mo. Huwag mo nang intindihin yung mga problema at magpalakas, mabigyan ka pa ng magandang buhay na makakasama mo pa kami. Okay. So kasi yun nga, kagaya ng promise natin kay Tatay Budoy na magsabi siya kung pupunta siya sa kaarawan ng nanay niya at sasagutin natin yung handa, magbibigay tayo ng handa doon at siservisan natin siya para makapunta siya doon. Ngayong Lunes kapag uuwi siya dito, sana di lang natin alam kung mag-i-stay siya dito hanggang Saturday kung talagang dito siyang pumunta doon o mas pipiliin niyang magtrabaho. Kasi siguro manghinayang din yun sa trabaho niya, kaya malalaman natin yan pag uwi pa ni Tatay Budoy dito kung ano talaga yung desisyon niya. Okay, so siguro sa ngayon hanggang dito muna yung vlog namin, update namin ka dito kala Mark. At sana ma-action na natin ito sa lalong madaling panahon para safe sila, kumbaga komportable silang matutulog. Hindi po yung ganito na may kaba sila palagi at iniisip nila na baka mamaya mangyari na naman yung ganito. Okay, so maraming salamat po at huwag nyo kalimutang i-share itong video na ito
At mag-comment kayo kung may mga ideas pa po kayo para dito kala Mark. At sa lahat ng gustong tumulong magpaabot ng tulong sa kanila, Marcos TV Channel, yung Facebook page natin, mag-comment lang kayo doon. Wag lang doon sa Marcos Channel, muli po nire-remind ko, wag sa Marcos Channel dahil yun po isang scammer. Mag-ingat po ulit kayo doon. At yun, subscribe nyo si Commander ni Marcos, Rans TV at Marcos TV Channel po ang inyong lingkod. Maraming salamat po, God bless.